Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng Lunes, March 8, 2021. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ating Stock Daily Review Update ng ating Stock Market Philippines. Kasama ang ating PSEI, ang ating stock na si Dito, si BUL, si APL, at ang ating Basic Energy Corporation. Sisilipin din natin ang naging stock trading day naman. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating potential digital assets in investment na pwede tayong kumita gaya ng stock market, cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum at iba pang pangmasang investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga digital investment naman. Alright, bago pala tayo mag-umpisa guys, huwag nyo palang kalimutang basahin muna yung ating disclaimer naman dyan sa baba ng ating video. Late na pala tayo nakakapag-upload ng ating mga chart update review guys kasi busy tayo sa work. Kaya kung hindi ninyo makita sa ating upload ng gabi, pwede nyo rin ninyong i-check pag umaga bago yung trading day. Okay? Halina kayo guys at pasukin na natin ang ating stock update review for the day ngayong March 8, 2021. Good day po sa inyong lahat guys. I-discuss muna natin ang ginawa ng ating Philippine Stock Exchange Index kanina, March 8, 2021. Kanina ang ating index ay nag-open ng 6,879, nag-low ito ng 6,745 at nag-high ito ng 6,879. Saka naman ito nag-close ng 6,756.92 at down ang ating index ng negative 1.81%. Malaki ang pagkabagsak ng ating index ngayong araw at ang ating mga foreigners nagkaroon din ng net foreign selling. Lumabas ulit ang ating mga foreigners ngayong araw. I-check natin ang status nito. March 8, 2021, nagkaroon tayo ng negative 497.84 million na net foreign selling, no? At saka gaya nga ng inaaral natin dito na halos namumula, no? Itong ating record sa ating mga foreign investors, no? Halos tuloy-tuloy ang pagkapula nito. Makikita ninyo dito guys sa kanyang record ng foreign investors. Yan, puro pula, no? Kaya kanina hinila na tayo pababa yung ating index dahil nga puro palabas ang investment ng ating mga foreigners. Kanina naramdaman yung epekto nito, no? Itong paglabas ng mga investment nila. Kaya nga lagi nating ipinapaalala na laging magkakaroon ng proper planning sa entry, exit at yung ating cut loss area para maprotektahan yung ating mga capital naman at makasurvive dito sa ating bear market, no? Kasi hanggat meron yung ating COVID pandemic, bear market tayo guys, no? Kaya yun yung pinaka-importante, yung pagprotekta naman sa ating mga capitals. Okay? Puntahan natin at i-interpret ang chart ng ating index. Sa day chart na tayo ng ating PSE index. Itong ating index, makikita ninyo guys, itong ating MACD, no? Halos ganun pa rin, nasa bear ito dahil nga bear market tayo. Nasa ilalim itong ating MACD guys, no? Yan, downtrend. Tapos itong kanyang trading lines ngayon guys, makikita ninyo nasa lower pa rin siya. Nasa below zero tayo. Kaya bearish pa rin ang ating index at nasa bear market nga tayo. I-interpret natin tong mga candles natin ngayon guys. Ito guys, kanina hinila tayo, no, pababa. Yan. Yung ating candle kanina napakahaba. Kung papansinin natin, kuha tayong pangkulay. Ito siguro. Yan guys, no. Napakahaba.
Bukas ang aabangan natin dito guys, kung makakapag-bounce ba itong ating index, no? Kasi kung base sa ating mga na-experience, kung pattern recognition yung titignan natin, nakakapag-bounce naman bawat mahabang candle na pagbagsak nito. Kasi papakita natin. Ito guys, na makikita ninyo dito, yung isang mahabang candle niya. Ito yung una, makikita ninyo nakapag-bounce siya kinabukasan, no? Ganon din dito guys, no? Kung ipa-pattern recognition natin ha. Yan naman guys, no? Nakapag-bounce din dito. At saka itong mga to, nakakapag-bounce bawat bagsak nito guys, no? Kaya bukas i-check natin ito kung kayang makapag-bounce ng ating index, no? Para gumanda yung ating mga hawak na stock naman, okay? At saka bukas malalaman kung sino yung mga stock na makakapag-bounce, no? O makakabalik, no? O hanggang saan yung kanilang level ng pag-akyat bukas. Kung magba-bounce tayo kagaya ng itong mga pattern na tinignan natin, no? Kasi pwedeng ang ginagawa na ng ating index, una ito yung naging natin, support natin, itong downtrend lines na ito yung pink line guys, no? Tapos ngayon dito na tayo, pwedeng itong blue line na ito, itong uptrend lines na ito, itong blue line guys, no? Pwedeng yan na yung sinusunod nito, okay? I-plot natin, pwedeng dito siya na magti-trade na guys, no? Kasi dito siya nakapag salo kanina. Yan, pwedeng yan yung sinusundan na niya. Okay? Yan muna ang ating index. Puntahan natin yung unang stock na i-update natin for the day. Unahin natin si dito sa ating stock update review for the day. Kanina nag-open ito ng 15.24, nag-low ng 12.72 at nag-high ito ng 15.44. Saka naman ito nag-close ng 13.90 at down ito ng negative 8.79%. At ang ating mga foreigners, nagkaroon din ng net foreign selling kay dito. I-check natin ito sa kanyang status niya sa ating foreign investors. March 8, 2021, nagkaroon tayo ng negative 12.01 million na net foreign selling. At halos 3 days na sunod-sunod na nag-red tayo sa ating mga foreigners kay dito naman. Siguro dahil nga sa nabasa nating mga chart nito nung mga nakaraan na naging bearish na yung kanyang mga indicators, kaya naglalabasan ang investment ng ating mga foreigners naman. I-check uli natin yung day chart ni dito. Sa day chart tayo ni dito, itong si dito kanina guys, no, bumagsak din siya kasi nga bearish na itong mga indicators ni dito naman natin, no. Makikita ninyo dito guys na sinalo tayo nitong ating blue line, no. Ito yung candle natin, nag-dip kanina yung kanyang wick ng candle, no. Pero umakyat siya at salong-salo tayo ng ating blue line naman guys, no. Itong ating MA50. Yan yung sumalo sa atin, no. Kasi nandito na sa taas. Nasa ilalim na tayo nitong ating mga moving average 9 at moving average 20, no. Makikita ninyo dito guys, no. Itong ating green line, nasa ilalim na yung kandila. Kaya bearish tayo guys, ha. Yan. Pag medyo hindi kayanin nitong ating MA50, malalim to guys, no. Kung babalikan niya itong MA100 natin, itong red line, napakalalim na nito guys, no. Kaya watch out din kayo dito dahil makikita ninyo yung ating pangalan nito, itong MACD guys, ha. Hindi rin maganda tong ating MACD. Mukhang malalim pa ang babaksakan, no. Yan guys, no. Kasi naka-momentum ito. Nasa ilalim siya ng ating red line at patusok yung ating indicators. Kaya titignan natin kung hanggang saan mag-hold itong si dito, no, sa kanyang mga trading candles. Pero bearish ito guys, ha. Kaya watch out kayo. I-check natin yung kanyang RSI din, kung anong level na ito. Kasi kanina bumaksak yung ating index, kaya lumalim talaga lahat ng stock, no. 41 bearish din yung ating indicators sa RSI naman guys, no, kasi below 50 na tayo. Kaya i-check nyo kung saan yung entry at exit ninyo kay dito kung papasukin naman ninyo ito. Kasi bearish nga yung ating index. Kaya kailangan ng proper planning naman. Okay? Check natin yung ating Bollinger Band. Pero base dito guys, ito naman yung ating Bollinger Band.
salong-salo tayo ng lower band kanina, no? Makikita ninyo dito. Kaya normal pa rin itong galaw ni dito, guys. Salo pa tayo, no? Yan yung ating lower band, guys, no? Sakto yung kandila. Kung mabubutas dyan bukas, alam nyo na, no? Hindi nakakayanin, okay? Pero kung mag-i-stay dyan, okay pa itong si dito. Plot natin yung kanyang support. Ang magiging support natin bukas, yung ano pa rin, guys, no? Itong ating MA50, yung level na yan, 13.30 naman, no? At saka ang ating resistance dito, plot din natin. Ito pa rin, guys, no, yung wick ng candle kanina, 15.70 naman yung resistance, okay? Check nyo yung mga indicators. Kanina si dito ay nag-close ng 13.90 at down nito ng negative 8.79% naman. Puntahan natin yung kasunod na stock. Sunod natin si PHA sa ating stock update review for the day. Kanina nag-open ito ng 2.87, nag-low ng 2.30 at nag-high ito ng 2.88. Saka naman ito nag-close ng 2.40 at down din ito ng negative 16.67%. Ang ating mga foreigners nagkaroon din ng net foreign selling. I-check natin ang status niya sa foreigners. March 8, 2021 nagkaroon ng negative 12.74 million na net foreign selling. Pero itong record ni PHA sa ating mga foreign investors, makikita ninyo, guys, no, na alternate yung red at green day natin. Kaya magkakaalaman pa rin ito ngayong week kung makakapag-bounce ang ating PHA. Sa ngayon, puntahan muna natin at i-check yung kanyang day chart. Sa day chart na tayo ni PHA, itong si PHA ganun din, guys, no, kasi halos lahat ng stock kanina halos walang makatakas, no. Makikita ninyo na itong ating candle kanina napakahaba rin. Sinalo rin tayo nitong ating blue line, guys, no. Yan, guys, no, itong MA50 natin. Kaya good thing pa rin yan kay PHA rin. Pero ang isa dito, guys, itong ating MACD, no, mukhang lumalayo. Kaya ito yung babantayan ninyo. Yan, guys, no, yung ating blue line naka-momentum na ulit, humiwalay sa ating red line. Kaya bearish din itong ating MACD, nagiging bearish yan, no, kasi lumalayo na siya, no, at medyo bumabagsak itong ating blue line. Kaya yan yung babantayan, guys, tsaka kung mabubutas dito sa ating moving average 50 at bumaba itong MACD, diyan nyo tingnan kung saan yung cut loss level, no, kasi pabaksak na yan kung aabot pa dyan, guys, no. Pero makikita natin bukas kung makakapag-bounce ba siya, kasi malakas naman itong si PHA. Kung dyan masusubukan bukas kung gaano siya kalakas, guys, no, kung hanggang saan yung bounce nito, okay? Itong ating RSI, check natin, nasa 43, bearish din yung ating RSI na, guys, no, kasi below 50 tayo at saka pabaksak yung ating position sa RSI naman. Kita ninyo ito, guys, no, bumaksak siya. Ang niyan, guys, kung makakapag-cambio agad to bukas tong RSI, no, diyan natin makikita, okay? Ang ating support dito, i-check muna natin yung ating Bollinger Band din, guys, no. Okay? Itong ating Bollinger Band, makikita rin ninyo na nasa area pa naman tayo, salo tayo ng Bollinger Band, no. Ito, guys, no, yung lower band natin halos good pa ito, no. Kaya nasa area pa tayo ng Bollinger Band. Kung lumalim dyan, medyo i-check ninyo kasi malalim na itong kasunod, guys, kung mabubutas tayo sa ilalim, kasunod natin ito na yung MA100 natin, napakalalim yan, no. Kaya watch out din. Pero kung makapag rebound ito bukas, good pa ito, okay? I-check natin yung support nito. Ilagay natin dito, guys. Yung ating support, itong ating MA50, no, 2.30 naman. At saka yung ating resistance, yung candles pa rin kanina, yung top niya, no, kasi dito siya nagkaroon ng pressure kanina. 2.89 naman ang ating resistance. At ang ating support, 2.30, okay? Kanina si PHA ay nag-close ng 2.40 at down din ito ng negative 16.67%. Check ninyo yung ating support and resistance. Puntahan na natin yung kasunod na stock.
Isama rin natin si Vulcan Industrial and Mining Corporation sa ating stock update review for the day, ang ating BUL. Kanina nag-open ito ng 2.69, nag-low ng 2.12 at nag-high ito ng 2.74. Saka naman ito nag-close ng 2.30 at down din ito ng negative 16.06% naman. Pero ang ating mga foreigners nagkaroon ng net foreign buying. E-check natin ang status nito sa foreigners. March 8, 2021, nagkaroon tayo ng 129.92,000 na net foreign buying naman. Pero halos 5 araw din nasunod tong ating red day guys, no? Kaya halos bumaksak na rin ang ating BUL kanina ng malalim. I-check natin ang day chart ni BUL. Sa day chart naman tayo ni BUL, itong unahin natin yung mga moving average. Itong moving average din natin guys, good pa rin ito kay BUL guys, no? Kasi makikita ninyo yung ating blue line, yung MA50, sinalo tayo, no? Yung ating kandila kanina, siya yung sumalo. Yan naman guys. Ang crucial dito guys, kung mabubutas tayo dito sa ilalim ng ating MA50, medyo dyan nyo desisyonan, no? Si BUL na, okay? Kasi itong ating nandito sa taas, no? Ito naman yung ating MA20 at yung ating MA9 na. Yan guys, yung ating magiging resistance na itatouch niya, no? At saka puntahan natin tong MACD. Yung MACD, crucial din tayo guys, no? Kasi naka-momentum ulit. Naglaylo na ito pero kanina nga hinugot yung ating index sa baba o hinila. Kaya naka-momentum ulit yung ating MACD na blue line. Bearish pa rin ito guys, itong si BUL din. Makikitaan lang natin to kung saan to magko-consolidate, no? Kasi nalaglag na ulit tayo kanina. Ang good thing, sinalo tayo ng ating MA9 naman, okay? Puntahan natin yung RSI. Yung level ng ating RSI naman, i-plot natin. Nasa 42 yung ating RSI, kaya bearish din ito guys, ha. Yung RSI natin kasi naka-momentum din siya na pababa, no? Ang aabangan lang natin, mali yung nakuha natin, palitan natin saglit. Ito, yan guys, no? Naka-momentum siya pababa, yung RSI. Bearish ang RSI, bearish ang ating MACD. Ang good thing lang, sinalo tayo ng ating moving average 50, no? I-check din natin yung nito, Bollinger Band. Pero kung papansinin ninyo guys, itong ating Bollinger Band, good pa rin tayo kasi nasa loob pa tayo, no? Salo tayo ng ating Bollinger Band naman. Itong ating lower band guys, no? Ito guys, no? Pasok tayo sa area nito. Pero kung malalaglag dyan nyo i-implement yung inyong proper planning, no? Yung mga trailing stop o cut loss level, okay? Plot natin yung support and resistance natin. Importante, proper planning lang guys para hindi tayo masunog dahil nga nasa bear market tayo. Normal na nalalaglag yung ating index, no? Support natin itong MA50 pa rin guys, nasa 2.07. At ang resistance natin, na titignan natin, itong ating pa rin, no? Yung pinaka-top ng candle kanina, 2.71 naman. Yan muna ang ating BUL. Check natin yung closing niya kanina. Kanina nag-close ito ng 2.30 at down ng negative 16.06% naman. Okay, puntahan natin yung kasunod na stock. Isama rin natin si Apollo Global sa ating stock update review for the day, ang ating APL. Kanina nag-open ito ng 0.25, nag-low ng 0.2110 at nag-high ito ng 0.25. Saka naman ito nag-close ng 0.2230 at down nito ng negative 12.55% naman. At ang ating mga foreigners nagkaroon ng malaking net foreign selling din kay APL naman ngayong araw. I-check natin ang status nito sa ating mga foreign investors. March 8, 2021, nagkaroon tayo ng negative 71.39 million na net foreign selling kay APL naman. Pero makikita ninyo dito guys, although marami yung nagbubodega araw-araw kay APL na mga foreigners, pakonti-konti kasi yung mga bodega nila, no, nung ilang mga araw.
Kaya halos mabura ngayon yung binodega dahil lumabas yung malaking amount ng pera ng ating mga foreigners na negative 71.39 million naman. Kaya halos dumapa rin ang pagkabagsak ni APL naman kanina. I-check natin ang day chart naman ni APL. Sa day chart naman tayo ni APL. Itong sa APL din guys, no? Malaki rin yung kandilang drop niya kanina. Pero sinaro rin tayo guys, halos pare-pareho itong ating mga Subaru na to. Yan guys, no? MA50 rin yung sumalo sa atin kay APL naman, no? Pero ang good thing guys, ito yung unang consolidation box natin. Tapos umakyat tayo ng kaunti, di ba? Nagkaroon tayo ng pangalawang consolidation box. Ang good thing guys, medyo konti lang, no? At kung babalik man siya, dito lang siya sa area ng unang consolidation box, no? Kasi nabutas siya dito sa ilalim ng ating second consolidation box, no? Pero ang babantayan natin bukas kung makakabalik siya diyan sa box na ito, no? Yan naman. Itong ating MACD hindi pa naman masyadong malayo guys, no? Tumatahi pa sa gitna, no? Magkalapit pa sila nitong ating red line, kaya good pa ito guys, no? Habang inaantay natin yung pag-akyat nito, hindi pa masyadong nakalayo, no? Kaya under consolidation yung status ng ating MACD rin. Okay? Check natin yung ating RSI. Ganon din guys, no? Halos tumatahi rin lang tong ating RSI. I-check natin yung level niya. Nasa 43, nasa baba, below 50 na rin pala tayo. Pero ang good thing, madaling batakin lang ito kasi tinatahi niya itong gitna, no? Kung papansinin ninyo. Dito siya guys, no? Magmula dito. Dito lang niya tinatahi. Yan. Ang good thing niya guys, kung makapaglaro pa siya sa level na yan bukas, no? Para hindi ito masyadong lumalim sa APL. Okay? Check natin yung ating Bollinger Band din. Yan guys, no? Mapapansin ninyo itong ating Bollinger Band. Ganun din, no? Halos salo pa tayo. O nasa area pa tayo ng ating Bollinger Band, no? Yan yung lower band natin. Okay? Wag lang lumalim dyan. Pag mabagsak dyan guys, sa ating ilalim ng Bollinger Band, medyo desisyonan nyo ito, no? Kasi malalim na itong kasunod. Magiging kasunod nito guys, itong ating ano na MA100 din, no? Itong red line, malalim din to. Okay? Plot natin yung support and resistance. Magiging support natin itong wick ng candle sa ilalim, no? Yung ilalim ay yung pagsalo ng Bollinger Band 0.2061 naman, no? At saka ang ating resistance pa rin dito, no? Kung makakabalik siya dito sa box, plot natin yung ilalim, pinakaunang candle siguro dyan, yung previous na ano o recent 0.2662 naman yung ating resistance. Kanina si APL ay nag-close ng 0.2230 at down din ito ng negative 12.55%. Check natin bukas kung may bounce ba si APL. Puntahan na natin yung kasunod na stock. At ang huling stock na isinama natin sa ating stock update review for the day, si Basic Energy Corporation. Ang ating BEC naman, kanina nag-open ito ng 1.10, nag-low ng 0.95 at nag-high ito ng 1.10. Saka naman ito nag-close ng 0.99 at down din ito ng negative 10% naman. Ang ating mga foreigners din nagkaroon ng net foreign selling kay BEC. I-check natin ang status nito sa mga foreigners. March 8, 2021 nagkaroon tayo ng negative 10.21 million naman na net foreign selling. At almost 3 days na rin tayo na red sa ating mga foreigner. I-check din natin yung day chart ni BEC. Sa day chart na tayo ni Basic Energy Corporation, itong si BEC natin guys, makikita ninyo itong naiplot nating consolidation niya ngayon, nasa area pa tayo, no, nitong box, kaya good pa rin tayo dito kay BEC naman, no. Makikita rin ninyo halos ganon din ang ginawa ni BEC ngayong araw, na itong ating MA50 rin ang sumalo, no. Diyan tayo nakapag-bounce, makikita ninyo yung maliit na wick ng candle, no. Yan naman ang good thing dito. Itong ating MACD, halos ganon pa rin ang
takbo niya guys, no, o yung positioning niya. Hindi naman masyadong lumalayo pa, no? Na-maintain niya yung level ng layo niya dito sa ating red line, no, habang inaantay yung ano nito, yung consolidation nito guys, no. Yan. Kaya good pa rin itong ating MACD rin. Hindi pa masyadong lumalayo habang nagmi-minor ito, no. Yan yung consolidation stage naman tong MACD. Check natin yung RSI, itong ating third na indicators. Ang level nito guys, i-check din natin. 43 rin, no? Halos pare-pareho yung level, no? Bearish itong level na ito, pero hindi pa na masyadong lumayo sa 50, no? Hindi pa masyadong malalim. Ito guys, no? Halos doon din siya tumatahi, sa gitna lang. Kanina lang medyo nakabagsak nga siya. Yan, titignan din natin kung makakapag-bounce ito bukas, itong CBEC, habang nasa consolidation stage pa, no? Yung hindi lang siya malaglag, good pa rin yan guys, no? Plot natin yung ating support. Check muna natin pala yung Bollinger Band. Yan guys, no, yung Bollinger Band, salong-salo pa tayo, no? Kaya good pa itong CBEC natin. Plot natin yung ano nito, support. Support natin itong MA50 rin, no, 0.95. At ang ating resistance, yung pa rin guys, no, yung ibabaw ng ating box, no, dito pa rin. Ilalagay ko na lang dito muna sa candle, no, kung makakabalik siya dito sa recent candles niya. 1.15 naman, okay? Itong si BEC kanina ay nag-close ng 0.99 at down din ito ng negative 10%. Yan ang ating BEC. Silipin muna natin yung ating naging summary of stock trading day naman. Okay, dito naman tayo sa ating summary of stock trading day. Silipin din natin ito ngayon. Ngayong March 8, 2021 yung ginawa nito sa ating stock market Philippines, no? Pero una, ipapaalala ko pala kasi nandito tayo sa homepage ng aking account na open na yung ating ano, no, DDMP REIT, yung mga gustong mag-invest o mag-subscribe sa ating online subscription, makikita na ninyo dito, no? Ito yung ating DDMP REIT guys, no, sa taas. Kiklik nyo lang ito, susundan nyo yung mga information nito, at saka nandito na rin yung ano, no, pag-click nyo nito, makikita na ninyo yung request form, no, online request subscription form ng kanyang IPO at FOO. Tsaka may na-i-post din tayo o na-i-upload tayong video kahapon tungkol sa step by step guide, no, at detailed information kay DDMP REIT. Pwede ninyong panoorin para makita ninyo guys, no, kung paano yung ano gagawin at yung importanteng informasyon kung trip at kursonada ninyo itong ating DDMP REIT IPO naman. Okay? Puntahan natin yung ating PSE index dito sa ating stock trading day. Ito yung ating index guys, no, nung nag-open tayo 6,881. Makikita ninyo nalaglag tayo agad guys, no. Hindi tayo nakabawi yung ating index. Kaya bagsak na bagsak yung ating market ngayon. Makikita ninyo sa ticker natin na tumatakbo sa taas na ano nga guys, no, ang daming pula, halos walang makatakas, no, kakaunti lang yung mga nag-green at saka tumablang mga stock, okay? Ito guys, nag-dip dito at saka hinila tayo nung malapit na yung closing guys, no. Hinila na tayo pababa. Nag-dip tayo ng 6,747 naman sa ating index, no. At saka nag-close na tayo ng 6,757 nung 12:50 PM, okay? Kanina. I-check natin yung mga actives natin sa ating trading day kanina. Yung actives kanina nandito si Dito, si Merrimart, si PHA, si APL, si Asian, Metrobank, SM, si Ali, si BDO at si Dabin, no. Pero makikita ninyo sa mga actives natin guys, puro pula rin, no, halos walang makatakas sa mga actives, no. I-check natin yung ating mga gainers for the day. Yung ating gainers guys, no, medyo binomba itong si Land uli kanina. Siguro nga dahil bearish yung ating market, walang mapuntahan yung mga trader. Magaan yung market cap kasi nitong si Land din natin, kaya kaya siyang binomba, no.
ang gain niya kanina is 49.40%. Si BCB 11.03%, pero makikita ninyo itong mga sumunod na mga stock natin, hindi na masyadong malaki yung gains, no? Si Land lang talaga at si BCB ang medyo malaki yung gains dahil nga bearish yung ating naging galaw kanina sa ating market, no? Check natin yung ating mga losers for the day. Yung pinaka losers natin nasundan si Dabin, no? Kasi kahapon naging malaki na yung down nito. Ngayon nag-down ulit. Kaya sana na-implement ng ating mga kasamang trader yung kanilang trailing stop o cut loss level, no? Kasi malalim na itong si Dabin natin. Mukhang bumalik na sa pinakailalim, no? Baka mahirapang makabalik ito ngayon. Dahil batak na siya sa ilalim, no? Si BHI down din ng negative 21.51. Si PHA down ng 16.67%. Si BUL down ng negative 16.06%. At ito yung mga sumunod, guys, no, sa ating losers for the day naman. Okay? Yan yung ano natin, guys. Malalaman bukas, no, kung ano ang gagawin ng ating market. Check muna natin para makita ninyo yung ito pala, guys, no, yung ticker, yung tumatakbo sa taas. Yan yung closing kanina ng mga stock natin. Puro pula. Kaya madugo ang ating market kanina. Check natin yung aking nasa watchlist para makita rin ninyong nakapula, no, yung inilagay natin sa ating watchlist. Yan, guys, no, puro pula rin, no. Kaya yan yung sinasabi nating dapat merong proper planning para i-implement, no, para maprotektahan yung ating mga capital, lalo na yung entry natin, yung proper exit, yung ating mga trailing stop at mga cut loss level, no. Diyan tayo pinoprotektahan yan kapag na-implement natin ng tama, no, kasi makikita ninyo puro pula, halos walang makatakas na stock naman, no. Yan yung ating mga ano, no, nasa watchlist. Okay, yan muna ang ating naging stock trading day discussion for the day, no, ngayong March 8, 2021. Alright, yan ang ating naging stock update review for the day sa ating stock market Philippines, March 8, 2021. Dito, guys, ipapaalala uli natin, no, i-check ninyo bukas, sana makapag-bounce yung ating mga stock naman, no. Pero kung hindi, dapat magkaroon tayo ng proper planning, i-implement yung ating mga entry, exit, yung ating trailing stop o cut loss level naman para maprotektahan yung ating mga capital, no, at i-check yung ating mga indicators na naiplat. Okay, magkita ulit tayo bukas sa ating stock trading day update. Once again, trade wisely and smart, and God bless. Hanggang sa muli.